الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال سبحانه وتعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang topic itatakil natin sa araw na ito mga kapatid, ang importance of knowing the prophets. It is obligatory upon every human being, or especially to our brother Muslim, to know the lives of the prophets. Why? Unang rason, bakit kailangan natin malaman ang life ng mga prophet? Because Allah subhanahu wa ta'ala ordered to do so. Allah says, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Allah says, relate unto them, O Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala ordered Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to relate unto us the revelation, this Quran, the qasas, the narrations of the prophets, la'allahum yatafakkarun, that they may take heed or remember. So meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala inutos sa atin na to know the prophets. Why? Because even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he knew nothing about the lives of the prophet. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Yusuf, Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. We relate unto you, Muhammad, the best of stories. We relate unto you, Muhammad, the best of stories, bima awhayna ilayka hadal Quran, of the revelation we reveal to you of this Quran. Wa in kunta min qabli la minal ghafilin. And before this, meaning this Quran, before the coming of the Quran, you, Muhammad, are among those who knew nothing about it. Meaning, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew nothing about it. It is only a revelation. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. He, Muhammad, doesn't speak with his own desire. It is only a revelation which is revealed to him by Allah subhanahu wa ta'ala. So, inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala to know the lives of the prophets. Even Prophet Muhammad was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to tell the lives of the prophets. Faqsusil qasas, relate unto them, O Muhammad, the lives of the la'allahum yatafakkarun, that they may reflect or take heed or take lesson from their stories. That's why Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, regarding the story of Mary, Allah says, you are not with them, O Muhammad, when they cast lots with their pens as to which of them should be charged with the care of Mary. Nor were you with them, Muhammad, when they were disputed, meaning they are disputing each other. Who's the one to take charge with the Mary? You are not with them, Muhammad. You are not present. It is only a revelation revealed by Allah. Ito yung sign ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is only a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi lang nila ano yung ni-reveal sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila sinasabing according sa desire nila. So, anong napili nating topic ngayon? Pag-usapan. Because, ang nature ng tao, ang human being, they cannot live without such a leader. Al-ins, la ya'ishuna biduni inash. They cannot live except with a community. Meaning, a ta'aruf. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran,
Allah subhanahu created you from man and woman and from nation and tribes that you may know one another. Lita'arafu. Ibig sabihin ng ta'aruf at ta'aruf, that you may know one another. The nature of human being, they cannot live except in a community, and especially they cannot live without such a leader. So the problem is, mga kapatid, kung ang tao, they don't know the story of the prophets, which Allah subhanahu wa ta'ala prophet or guarded, Allah subhanahu wa ta'ala guided the prophet. All of the prophets are guided by Allah subhanahu wa ta'ala to be our role model. The problem is, kung hindi makita ng mga tao ang prophet as a role model, di nila in-study ang lives ng Prophet Muhammad, they will look for somebody else other than the prophet. So they will delude them. Mapupunta na sila, maghahanap sila sa mga Hollywood, maghahanap sa ibang leader na tao, hindi chinose ng Allah subhanahu wa ta'ala to be to do His will. So ang magiging kawawa dito mga kapatid, ang mga nadilude na hindi nila naging model ang mga propeta. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Ulaika hadallah, they are the ones whom Allah guided, meaning the prophets. Fabihudahu muqtadi. So Allah says follow their guidance, meaning follow the guidance of the prophet. So that's why we study now, we relate unto you, or we discuss now the topic, the lives of the prophet, and I choose the first prophet of all the prophet is the prophet of Adam. Saan tayo nanggaling lahat? Our forefather Adam. He is our beginning. Allah subhanahu wa ta'ala created us through Adam. So, ang topic natin ngayon ay the lives of Prophet Adam alayhi salatu wassalam. Now, Adam, before the creation of Adam, Allah subhanahu wa ta'ala tell the angels, before the creation of Adam, Allah subhanahu wa ta'ala tell the angels, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah says it in Surah Al-Baqarah, verse 30, Allah says, Verily, I will put in the earth a khalifa. A khalifa means here a generation after generation, meaning to establish my law, or the interpretation is to establish yung law ng Allah subhanahu wa ta'ala fil ard, dito sa mundo, generation after generations. So ano yung comment ng mga angels? Itong comment ng angels, i-explain natin. Itong comment ng angels, hindi ito comment ng nagre-refute sila. Ang comment ng mga angels, ang sabi ng mga angels, Ya Rab, atad'alu fiha man yupsidu wa fiha wa yasfiku ad-dima. Oh Allah, will you place therein, meaning mankind on earth, that the mankind will fight each other or corrupt the earth or indulge in bloodshed. So sabi ng mga angels, oh Allah, magkikreate ka ba ng mga tao kung ang gagawin naman ng tao sa mundo ay maglalabas ng bloodshed, killing each other for the sake of worldly gain? Are you going to create in such a way? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Well, we angel, we glorify you night and day without cease, and we sanctify you, Allah. So ang tanong dito ng mga ulama, ano ba tong sinasabi ng mga angel? Bakit alam ng angel ang mga tao ay magiging corrupt? Al-fasad. Magiging corrupt dito sa sa mundo. They will indulge in bloodshed. Magpapatayan sila for the sake of worldly gain. Bakit? Dalawang interpretation dito sinabi ng mga ulama. First thing, ang sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, ang sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, before the creation of human being, this is from Adam, Allah says, Allah informed the angel about what is written for mankind, meaning what they were doing. Anong gagawin nila? Anong gagawin nila dito sa mundo? Allah tells them. Allah tells the angel. Or secondly, they make an example through the jinn
powerful. Meaning, the interpretation, it's either Allah subhanahu wa ta'ala then itong gagawin ng mga tao pag ginawa ko sila, or secondly, they make an example by seeing what happened to the jinn. Because the jinn created before us is 1,000 years. Nauna sa atin ng mga jinn. So, ang mga jinn na ginawa nila, nang prinate sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, they indulge in shirk, ascribing partners with Allah, bloodshed, killing each other. So, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the angels, including Iblis, which is Lucifer, he is among the righteous at that time, to fight with them. Until napunta lahat ng mga shaitan dito sa dagat, dito sila, yung naging throne nila sa dagat, napunta sila dito sa dagat. So that time, nang sinabi yun ng mga angels, it's either, sabi ni Ibn Abbas, nagbibigay ng example ng mga angels, ganito din siguro ang gagawin ng mga tao katulad ng ginawa ng mga jinn 1,000 years ago na nakadaan. Nasabi ng mga ulama dito sa aya na to, yung sinabi ng Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifa, I will put on earth a nation, meaning a people who will rule generation after generation, Mrs. after Adam. Ang sabi dito ng mga ulama, dito, hindi. فقالت الملائكة الصاعلين على وجه الاستكشاف واستعلام عن وجه الحكمة. The only thing na nagtatanong ang mga angel dito, nagtatanong lang sila in a form of istikshaf. Ang istikshaf, they ask about that information. O isti'lam, they want to know. Itong tanong na to, and what's the hikmah? Tinatanong nila on a basis of wisdom. Ibig sabihin, hindi sila naggumagawa na to dahil galit sila kay Adam, or gusto nilang kalabanin, gusto nilang gawin ng katulad ni Iblis, katulad ginawa ni Iblis, nag-refute siya sa Allah Ta'ala. Hindi ito yung klase ng mga angel. Ang mga angel, hindi sila nag-disobey sa Allah. Ang angel, fayaf'aluna ma yu'maru. They will do what Allah commanded them to do. Walang question, walang no sa angel. So ito, ala what's the istikshaf, what's the alam, and what's the hikmah. Meaning, in a form of wisdom. Nagtatanong sila in such information, bakit pa ya Allah? At tatsalu fiha man yupsidu, bakit pala gagawa ka? Ang gagawin naman nila yupsidu. They will make fasad or corruption on the land. Wa yasfikud dima, and they will indulge in bloodshed. Bakit ka pa magagawa? Wala ala wajhil i'tirad. Hindi naman nagtanong ang angel dito in a form of i'tirad. Meaning i'tirad dito yung parang magpo-protest sila. Hindi tama yan. Or watanakos liba ni Adam. Or binababa nila yung tayo, mga the son of Adam. Wal hasada lahum. Or di kaya mayroon silang enmity sa atin. Wala ganon. Wala ganon ang attribute ng angels sa atin. So, in-inform ng Allah subhanahu wa ta'ala ang angel, before na ginawa si Adam, magagawa ako ng tao, ilalagay ko siya sa mundo, generation after generation, and they will rule the earth, generation after generation. So, ang sabi ng angel with the comments, that is seeking knowledge with wisdom. Why, Ya Allah, bakit ka pa magagawa? Will corrupt therein, meaning in earth, or indulge in bloodshed therein, while we, angel, glorify you, and we sanctify you day and night. Allah says, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you knew not. Big sabihin, I know what you know not. Hindi nyo alam anong alam ko. So, ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid. Meaning, kapatid, dito, i-stop muna natin dito sa ano na to. Dito mo makikita, kapatid, ang essence pag nag-seek ka ng knowledge. Because ang seeking ng knowledge, kapatid, hindi ka mag-seek ng knowledge dahil natawag ka na magaling ka. Ang gagawin mo ay magkikiyas ka. Ibig sabihin, magdodraw ka ng analogy. Paano? In what way? Pag magaling ka na, gagawa ka na, magtatasyari ka na. You make your own law. For example, gagawa ka ng ganito. Sasabihin mo to, ito ay mabuti. Ito ay nasa religion. Ito hindi. Kasi pag mag-seek ka ng knowledge, kapatid, ang essence na mag-seek tayo ng knowledge, dapat ang knowledge lang natin nandun lang sa limit, alin sa gusto ng Allah Ta'ala. Dito makikita mo, kapatid, if you look at this verse, when angel asked for this wisdom, bakit maggagawa pa ang tao
Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ang gagawin naman nila mag-corrupt dito sa mundo. In fact, mayroon sensang sinasabi ng angel eh. Ang tao lang dito sa mundo nag-corrupt, nag-bloodshed. Pero ang tawag ba doon, dapat ba ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi na gumawa ng tao dahil tamang angel? Pero tingnan yung essence ng sinabi ng Allah talaga. Tingnan mo ganun kagaling ng Allah ta'ala. Sinabi ka ng Allah ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you know not. Ibig sabihin kapatid, dahil kung tinatawag ito istihsan, yung may point ka dito sa isip mo, sabi mo, gusto ko idagdag to sa religion ng tingin ko maganda to. Kahit sa tingin mo maganda, kung ang hindi naman sa inutos ng Allah ta'ala, mabibilang siya, nag-draw ka ng analogy sa Allah ta'ala na hindi ka na binigyan ng authority. Tingin ko sabi mo maganda. Maganda to. Walang masama. Yan ang mga sign ng taong believer, katulad ng mga sahaba. Lahat sila napakagaling. Ang galing ng mga sahaba kapatid, especially mga Khulafa ar-Rashidin, ang galing nila, in fact, Allah subhanahu wa ta'ala praised them. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with them and made them pleased to Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga sahaba, especially Khulafa ar-Rashidin, na sinasabi ng Propeta Muhammad, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya itong prediction na to. Ibig sabihin, itong sinabi ng Propeta Muhammad, buhay pa siya, pero sinasabi niya talaga with certainty na hindi gagawa ng hindi mabuti atong mga apat na to. Especially mga apat na to, yung mga sahaba ng Propeta Muhammad, they are the companions of the Prophet chosen by Allah subhanahu wa ta'ala to establish the law of Allah ta'ala and to be the companions of the most great, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And their knowledge is a deeper knowledge. According to Abdullah ibn Mas'ud, sinasabi niya sa tabi'in, ang attributes ng mga sahaba, wa a'maq wa ilma. They have the deepest knowledge. Not akthar wa ilm. Walang sinabi si Abdullah ibn Mas'ud, they are the most knowledgeable, but the deepest knowledge, meaning mas malalim ang knowledge na. Because why not? They knew the revelation. Because the revelation comes between them and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They knew the essence of that hadith when it was revealed, or that Quran when it was revealed. Anong circumstances? They knew everything. Yun ang nandun sila. Nandun yung pagmamahal nila sa umma. So bakit ang mga sahaba hindi sila gumagawa na tinatawag natin sa term sa atin bid'ah, innovation? Why? Hindi kaya ng mga sahaba gumawa ng bid'ah? Katulad ng pagsa-celebrate natin sa anak ng Propeta Muhammad, Maulid Nabawi, hindi ginawa ng mga sahaba. Bakit to hindi ginawa ng mga sahaba? Why not? Bakit? Kasi mga kapatid, ang knowledge pala mayroong kang limitation. Hindi ka binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng knowledge para magbigay ka ng analogy sa Allah ta'ala. Walang istihsan. Kahit sinasabi mo in a good opinion to. Kung makikita mong opinion to ng mga angel kapatid, may tama, may point ang opinion ng mga angel dito. Sinabi ng mga angel dito, bakit ka gagawa pa ya Rab ng mga tao? Ang gagawin naman ng tao, mag-bloodshed. Gagawa sila, they will indulge in bloodshed and killing each other. Nandito naman kami ya Rab, mag-worship sa'yo. Walang tigil. Nag-worship kami sa'yo. Anong ginakuman mo sa amin? We do your command. All your commands, we do without any hesitation. Yan ang mga attributes ng mga angels. Pero in a sense na sinasabi ng mga angels dito, ang tanong na to, kahit nagtatanong sila for wisdom, meron silang tama yung sinasabi nila dito. Because naging corruptor sa mga tao. Nag-bloodshed ang tao. Ibig sabihin parang Allah, dapat hindi na siya gumawa ng tao. Kasi tamang angels. Pero tingnan mo yung sinabi ng Allah, ito yung point, dapat i-focus mo dito. Inni a'lamu ma la ta'lamun. I knew what you knew not. Ibig sabihin, alam ko, sabi ng Allah, kung gagawa ko ng tao, alam ko kakalabasan yan. Mas alam ko kasi perfect ako. Sa knowledge, perfect ako. Alam ko kung anong ginagawa ko. Although tama yung ano nyo, hindi ko tinitake side ang question. Tama, pero mas alam ko. Meaning, ang tanong dito, why ang mga sahabat hindi sila nag-indulge? Ito, before tayo mag-start ng topic natin. Why ang mga sahabat hindi sila nag-indulge in something like bid'ah? Bakit? Kasi, ang kinakatakot nila kapatid, dapat ito din ang iniisip ng every ulama natin, nasa heart niya, itong iniisip niya. Hindi naman tayo mga kapatid nag-aral ng Arabic or naging ulama para maging magaling, para tawagan tayo magaling. Hindi yun ang essence ng seeking of knowledge. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا.
Ibig sabihin, sabi ng Allah, when my verses are recited unto them, meaning ni-recite ang verse ko sa kanila, zadathum iman. In any way, marinig nila sa khutbah, sa sermon, o marinig nila, lecturean sila, or mababasa nila sa kitab, zadathum imana. It will increase their faith. So, ganun pala ang essence pag nagsik ka ng knowledge, hindi para tawagin ka magaling. Ang essence pag nagsik ka ng knowledge, para lumakas ang faith mo. So, pag lumakas ang faith mo, ang ibig sabihin doon, hindi ka gagawa katulad ng ginawa ni Iblis. Tingnan mo si Iblis, kapatid, ha? Dito si Iblis, siya ang pinaka-first na gumawa ng kiyas, analogy. Kung titignan natin, kapatid, ang kiyas ni Iblis, matatapik natin dito, kung titignan natin ang kiyas ni Iblis, ang analogy ni Iblis, kung gagawa tayo ng munakasa, o mujadala, gagawin natin dito, tapos magdi-debate, mananalo si Iblis sa debate. Kung inamatter ang debate natin is philosophical view. Bakit? Tingnan mo naman si Adam. Ginawa ng Allah Ta'ala si Adam, kung ito-translate natin, isang private lamang, kung sa sundalo. Si Iblis general na eh. Sasabihin ni Iblis, bakit naman ako ipapostrate sa general? Bakit ako ipapostrate sa private, which is ako ay general? Di ba hindi tama yun? General ipapostrate mo sa private, pero nakalimutan yung nag-order Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, lahat ng kiyas ginawa na, kaya lahat ng mga ulama, kaya i-compare mo kay Iblis, hindi makalaban kay Iblis. Siya lang ang gumawa ng rason para makipag-debate sa Allah ta'ala. Si Iblis. Anong sinasabi niya? Kaysa si Adam, ganito pinaginawa sa clay, kaysa ginawa sa Mahin Masnun, Arthur Mud, kaysa ginawa sa water, lahat ng sinasabi niya, lahat explanation ng case niya. Pero sino ini-explain niya dito? Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo kulla shay, ang nakakaalam sa lahat. Yun ang nakalimutan niya. Ang nagutos sa kanyang kadumati. Ang tanong dito, kapatid, kung napakagaling ng isang ulama, kung ang maulid, in-interpret niya, naging sahih, sa interpretation niya, walang dalil, hindi nagawa ng sahabat, although sinabi ng Prophet Muhammad, after me, you will follow the sahabat, because khairul quruni karni, the best generation at my generation. Thumma alladhi yalunahu. Tapos after my generation, which is yung tinatawag ng mga tabi'in. Tapos at tabi'in. Ibig sabihin, 3 generation na to. Ito yung tinatawag salafus salih. So, yung predecessors natin na saray pa, ito yung salafus salih. Ang tawag dito, bakit ang mga sahabat, nang sinabi ng Propeta Muhammad sa kanila, sabi ng Propeta Muhammad, itong hadis na to prediction. Nang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sabi ng Propeta, lain ishtu la tara ikhtilafan katira. If you will live long, meaning this is a prediction, if you will live long, sabi ng Propeta, you will see the ikhtilaf katira, the differences of opinion. Makikita nyo. So natakot ang mga sahabat, ya Rasulullah, anong gagawin namin pag dumating ng daming ikhtilaf? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rashid al-mahdiin. Cling to my sunnah, my way, and to the sunnah and way of the Rashidin, meaning the 4 Khalif, Umar Khattab, Abu Bakar, Ali, and Uthman, radhiyallahu alayhim. Itong 4 na to, walang gumawa sa mga ito. Ngayon, ang tanong dito, napakagaling mo lang mag-debate. Ang galing mo magkiyas. Subhanallah, si Katuan, napakagaling. Subhanallah, ya Sheikh. Asanta, napakagaling mo. Kahit ang bid'a nagagawang mo sunnah, napakagaling mo explain. Ang tanong, kapatid, paano na kaya pag humarap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala? Pag tinanong ka ng Allah, bakit ka nagmaulid? Bakit mo sinabi ito? Sasabihin mo sa Allah, ya Rab, nakabuti. Nakabuti ang pagdawa namin ng maulid. Ya Rab, nakabuti. Kasi nakalimutan ng taong esis, nakabuti. Sasabihin sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, mayroong ka palang alam, hindi ko alam. Bakit? Allah subhanahu wa ta'ala know everything. Ibig sabihin, pag sinabi na kabuti, sinabi mo sa Allah ta'ala, sasabihin sa'yo ng Allah, mag-ingat ka kapatid, may alam ka para sabi ng Allah, hindi ko alam. May alam ka para hindi ko alam. Ngayon, kung tatanungin ng Allah ta'ala ang bariman, ang takot sila mag-exceed sa knowledge sila, gulo. Kahit alam nila pwede to, makakabuti to, pero hindi nila gagawin kasi doon lang talaga sa safer way. Kasi ang tao, ang bariman kasi kapatid, doon lang sa safer way. Hindi niya pinahiral ang knowledge niya. Kahit napakagaling na ng knowledge, hindi niya pinapahiral. Ganyan ang mga sahabat. Kaya si Umar Khattab, one time pinubuksan ng mga Yahudi. Sabi sa kanila ng mga Yahudi, kung sa amin ni-revealed ang
Ang ano na yan, yung yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. This day I perfected your religion. And atmamtu alaykum, this day yawma akmaltu lakum dinakum, this day I have perfected your religion and chosen you religion as your Islam, and the blessings in that religion I bestowed upon you, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin perfect na itmam, pinurfect ko na sa inyong religion. Then this day I have perfected religion and completed my favor upon you and chosen you Islam as your religion. Sinabi ng mga Jews, kung sa amin pinadalayan o Umar, gagawin namin Eid Festival. Gagawin namin Eid Festival, meaning taksis, gagawa kami ng isang araw na feed festival para sa kanya on the day na ni-reveal din. Ang sabi ni Umar Khattab, alam ko kung kailan to ni-reveal. Alam ko anong araw. Alam ko ni-reveal to sa Arafah, Hajjatul Wada. Dito yung last, ang sermon ng Propeta Muhammad, hapon ng Friday, ni-reveal to, sabi ni Umar Khattab. Pero sabi ni Umar Khattab, wallahi hindi ko gagawin ang nasa isip niya. Because sinong gumagawa ng mga ganitong analogy? Yahudi, mga kapatid. So ito makikita mo, ang mga sahabat, kaya nila gawin, mag-exceed sa ilmu kalam, or magagawa sila ng mga, mag-broad pa nila yung knowledge nila. Pero pala ang knowledge, kung pag-aaralan mo, nag-aaral ka ng knowledge, hindi ka pala, ang rason ka pala, kaya pala kapatid nag-aral ka ng ilm, para maging faith mo, maging strong. Ibig sabihin ng kapatid, kaya ka nag-aral ng knowledge, binigyan ka ng Allah ng knowledge, para maging strong ang faith mo, hindi para pag naging magaling ka, gagawa ka na naman ng law. Yun ang essence, yun ang mga sahabat. Kung makikita mo dito kapatid, ito na, kung meron man point na dapat pakinggan ng Allah, ito ng mga angel. Bakit kapag gagawa ya Rab? Kung ang gagawin naman ng tao dito sa mundo, ya Rab, ang gagawin nila, bloodshed naman sila. Gagawa sila ng mga hindi mabuti. May essence sabi nila, pero hindi nila ginagawa. Hindi sila, kahit tamang sinabi nila, ang sabi ng Allah, alam ko anong ginagawa ko. Wala kayong alam. So, ang tao hindi gumagawa, hindi nag-exceed ng knowledge, katulad ng mga sahabat. Ang knowledge niya, ginagawa niyang faith, katulad ng mga apat na madhab na to, Imam Shafi, Malik, at saka Hanbali. At lahat ng mga ulama o sahih, hindi sila nag-exceed ng knowledge. Pagtatanungin sila sa kabilang buhay, bakit hindi kayo nag-maulid? Bakit? Ang sabihin nila, ya Rab, kahit naisip namin na mabuti to, naisip namin sa sarili namin, ya Rab, mabuti to, pwede ito sa istihsan, mabuti ito. Good opinion to, mabuti ito. Pero ya Rab, naisip din namin sa takot namin sa iyo. At hindi mo inutos sa Propeta Muhammad. Lalo na sa takot namin sa hindi mo inutos. Kahit alam namin, kahit naisip namin, pwede ito maganda to. Natatakot kami mag-indulge ito kasi natatakot kami baka hindi tama to. Kahit nagmamagaling kami sa iyo. Ya Rab, ikaw ang nagkakalam ng alam. Alam namin na sa time kinumpleto mo ng ang religion, wala na siyang kulang. Pag ikaw, ya Rab, magsabi kompleto, wala yan kus, wala siyada, walang kulang, walang extra. Yan ang bariman, kapatid. So, itong topic natin, it's all about the story of Adam. Napasok lang natin doon kasi itong answer ng mga angel, it is related sa mga dito sa atin. Ang dami nating opinion. Ang dami nating opinion. So, ito yung masasabi ko, kapatid, sa mga scholar namin, mahal namin, may Allah guide you all. At sana maging rason yung knowledge natin lahat para magpakumbaba tayo sa anong itunos ng Allah. Hindi gagawin natin ang knowledge natin maging rason na gagawa tayo ng tashri', gagawa tayo ng law na hindi na may inutos ng Allah. Dapat tumulad tayo sa mga sahabat. Napakagaling nila, walang i-compare sa galing ng mga sahabat. In fact, ang galing nila, they are chosen by Allah subhanahu wa ta'ala to be the companions of the Prophet, and they are the best generation, and they are not so sophisticated, and they have the deeper knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala chooses them, pero wala sa kanila, kapatid, gumawa sa katulad ng ginawa natin. Kasi kaya nila gawin yun. Sino tayo? Pero takot sila mag-limit sa knowledge. Yun lang mapayo ko sa ating mga televiewers at sa mga nakikinig. Balik tayo sa topic natin kay Adam. Nang sinabi ng mga angels na qalu atata'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Rab, will you create therein? Will you place therein, meaning a mankind therein on earth,
yufsidu fiha, who will corrupt therein, wa yasfiku ad-dima, and make bloodshed therein, indulge in bloodshed therein. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak, while we angel glorify you all day long, night and long, without cease, and sanctify you. Then Allah says, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah says, I know what you knew not. Inni a'lamu maslaha radih fi kalki haula. Alam ko, sabi ng Allah, I know what will be the outcome of my creation, because I am more knowledgeable. No one encompasses my knowledge. None can encompass the knowledge of Allah. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'. No one can encompass or grab the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala except what Allah wills. Meaning, sa mga prophet binibigay niya, inaalaw niya ang mga knowledge nito. Tayo, binigyan tayo ng Allah only a knowledge a little. وَمَا أُوتِيتُمْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُمْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا. Kaya nga ng propeta Muhammad, tinanong siya about ruh. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Tingnan mo dito sa atin. Ang daming tinatanong natin, nagna-knowledge tayo ng mga ilmu kalam. Ang propeta Muhammad, mga kapatid, tinanong lang siya about the ruh, the soul. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Sabi ng mga, ya Muhammad, marruh, what is soul? What is soul? This is a rhetoric question. Namumula ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa galit, pero wala siyang magawa, dapat patient siya. What is ruh? Marruh ya Muhammad, marruh. Hanggang sa nakita ng sahabat, parang may revelation ni dumating sa propeta Muhammad. Yan, nandiyan sa Surah Al-Isra, ayah 84. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ. They ask you, Muhammad, concerning the ruh, the spirit. Say, the spirit, the knowledge thereof is with Allah alone. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. And you, mankind, had only given knowledge a little. A little knowledge. Pero yung little knowledge ng mankind na to, عَلَّمَ الْإِنسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Allah subhanahu wa ta'ala teaches man what he knew not. Sa little knowledge na to, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, nakagagawa ang tao ng plane, nakagagawa ang tao ng internet, nakagagawa ang tao amazing na hindi mo ma-imagine. Little knowledge. What about the knowledge of Allah? Kaya sabi ng Allah dito, Inni a'lamu ma la ta'lamu. I knew what you knew not. Alam ko. Kung ginawa ko siya, alam ko. Bakit? Sabi ng maula dito, ma la ta'lamun. Ang ibig sabihin nun, sayujadu minhum anbiya wa mursalun wa siddiqin wa syuhada. Alam ko, sabi ng Allah. Sabi ng ulama, ang reason dito, tignan mo ang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, you will find from them the prophets, the messengers, and the siddiqun, the one who are truthful, and the shuhada, the martyrs. Tignan mo ang kinabuti naman ng mga tao. Dito lumabas ang mga propeta. Dito lumabas ang mga siddiqun, mga truth. Yung mga nagte-testify ng truth. Those who testify the truth. Wa shuhada, the martyrs. Fight in the way of Allah. Dito mo makikita. Dito, ito lahat to, the descendant of Adam. Subhanallah. Ang sabi ng Allah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you know that. Although yung comments ng angels, may something right. Pero, remember, yung kinokomentan mo dito yung Allah subhanahu wa ta'ala. It is not a comment. It is something istiksha or asking a question or information which is with a hikmah, meaning a wisdom behind that. Nagtatanong ang angel kasi ang angel wala naman silang alam except pagtuturuan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. And Allah subhanahu wa ta'ala teaches Adam all of the names. Tingnan mo kapatid, anong binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam. 4 ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam. Fahada 4 tashrifat. 4 ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala honor kay Adam. First thing, qalaqahu lahu biyadil karima. Ibig sabihin, ginawa siya ng Allah. So Allah created him with the blessed hand of Allah subhanahu wa ta'ala. That is one. Allah ta'ala honored Adam. Second thing is, nafaqahu min ruhi. Allah subhanahu wa ta'ala blew the soul. The soul which Allah created, blew to Adam. Meaning, after that soul, Adam began his creation. The creation of Adam began. So, yun ang pangalawa. Allah subhanahu wa ta'ala
breathed the soul, which Allah created. That is the secret of human body. It is a soul. That's why ang Soviet Union dati nagyayabang sila, gumawa sila, kinompose nila ang mga human body. Lahat ng parts ng human body kinompose nila, compose. Tapos dinagyan nila ng electric, binuhay nila, hindi nila mabuhay. Because the secret of body is a soul. Without a soul, this body is nothing. Walang mangyayari. So, ang secret ng soul, ito rin ang secret. Bakit ang snake ni Moses, ang snake ni Moses na kinain ng serpent ni Moses, ang mga serpent, the serpent of Moses overcome the serpent of the sorcerer. That's why that the time the sorcerer, when the sorcerer saw that the serpent was only a magic, ayon and nas, to delude the eyes of mankind. But when they saw the serpent of Moses did actually overcome the serpent, that's the time they realized this is not a magic. This is something revelation from God. He must be a messenger of God. That's why they testify to the oneness of Allah. The sorcerer prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala. So ang secret ng kay Moses, the secret of the stick of Moses, the stick of Moses has its soul created by Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pangalawang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala honor kay Adam. Allah subhanahu wa ta'ala breathed the soul, his soul, meaning the soul which created by Allah subhanahu wa ta'ala to Adam. Ang tatlo, ang pinahonor ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, wa amarahul malaikat bisujudi lahu. And Allah subhanahu wa ta'ala ordered the angel to prostrate before Adam. This prostration is not a prostration of worship. This is a prostration of honor, to honor Adam. Not to prostrate Adam being a God. This is only a prostration of honor. Ang pangapat, wa ta'limahu asma'ul asya. And Allah teaches him all of the names. Subhanallah. Nakita mo kapatid, Allah subhanahu wa ta'ala teaches him all of the names of the all of the names of the animals, the names of the persons, the names of the tree. Allah subhanahu wa ta'ala teaches Adam. Allah subhanahu wa ta'ala teaches Adam. After nag-teach ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam of all the names, after the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala teach Adam all the names, ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Then Allah subhanahu wa ta'ala asked the angel about all of these names. Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهِ. Tell me about all of this name. Meaning tell me. Allah says tell me. Because when angel says, Ya Allah, would you create a mankind who will indulge in bloodshed therein and to corrupt therein, meaning in earth? Allah says that question is asking for information with a wisdom. They want a wisdom behind that. That's not asking for what do you call this? Asking na tinatawag dito na i'tirad o sinasabing nagiging oppose ka or to contradict something. This is not a question of contradiction or to oppose something or you reject. Yung tinatanong ng mga angels dito mga kapatid, itong tinatanong nila ay tinatanong nila with they want a wisdom behind that. Although their points are correct, pero tinatanong nilang wisdom behind sa question na yon, tinatanong nila yung mas'ala na yon, tinatanong nila doon. So what for? So Allah says they knew that Allah subhanahu wa ta'ala is the knower of everything. This is only a matter of asking information with asking of information from Allah subhanahu wa ta'ala with a wisdom behind that, meaning they want a wisdom because and the angels have no knowledge. Walang knowledge ng angel. Tumma arada alal malaikat. Then Allah subhanahu wa ta'ala laid open to them, to the angels. Fakala anbi'uni asma' in kuntum sadikin. Allah says, tell me about all of these names. Which Allah subhanahu wa ta'ala taught Adam. Tell me about all of this name. In kuntum sadikin, if you were truthful. Allah says in the angel, Allah subhanahu wa ta'ala challenged the angel, tell me about all of this name. The angel knew nothing about it. Hindi nila alam, kapatid. Wala silang alam about all of this name. Which Allah subhanahu wa ta'ala teaches Adam.
This is the way Allah subhanahu wa ta'ala honored Adam in 4 ways. 4 ways. So, the angel says, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ya Allah, we have no knowledge. Glory be to you. We have no knowledge except what you taught us, Ya Rabb. Innaka anta alimul hakim. Verily you, it is you, the all-knower, and al-hakim, the all-wise. The wiser of all wise. So you, Allah, all the knower, we have no knowledge unless you teach us. And only the knowledge we have is only what you told us, because we have no knowledge. So that is the humility of the angel. So subhanaka la ilma lana. Glory be to you, we have no knowledge illa ma 'allamtana, except what you taught us. Subhanallah. Ito yung sagot ng mga angel. Qala Allah, ang sabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Then Allah subhanahu wa ta'ala ordered Adam, O Adam, anbi'hum bi asma'ihim, inform them about all of this name. This is Allah subhanahu wa ta'ala taught Adam. Nakita mo dito, tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam. Now tell them, Adam, tell the angels about all of this name. فَلَمَّا أَنْبَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَخْتُمُونَ. After Adam teaches them all of the names which Allah Ta'ala teach Adam, inform Adam, then Allah says, Alam akul lakum, did I not say unto you, O angel, Inni a'lamu ghaibus samawati wal, I know what was hidden from the heavens and the earth. All of the hiddens from heavens and earth, I know everything about that. Wa a'lamu ma tubduna, I know what you reveal. Wa ma kuntum takhtumuna, and what you hid. And what you hide and what you reveal, and what is hiding in your breast, I know everything about it. A'lamu bidhatis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala is the knower all of in the breast in mankind. Allah subhanahu wa ta'ala knows everything about that. So alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah ta'ala, ako yung may knowledge. I know everything, what is hidden from the heavens and the earth, and I know what you reveal, and I know what you conceal. So that is the knowledge of Allah Ta'ala. No one encompasses the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu sirra kama a'lamu alaniya. Sabi ng Allah, sabi ng mga ulama, ang tafsir dito, ang translation niya rito, sabi ng mga ulama dito, a'lamu sirra kama a'lamu alaniya. Allah know what is hidden as you know what is apparent. Meaning Allah subhanahu wa ta'ala know what is hidden. And you knew only what is apparent and what is you have only knowledge about what is apparent, or what is yung apparent sa iyo. Yun lang ang alam nyo. Yung alam nyo lang dito, what is apparent to you and what is closest to your mind, that knowledge is only limited. But Allah subhanahu wa ta'ala, knowledge of Allah ta'ala, He knew what is hidden, and the more hidden, Allah subhanahu wa ta'ala knew everything about that. So Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat, mga kapatid. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Wala makakaligtas sa Kanya. So dito, ang creation ni Adam, mga kapatid sa Islam, ang creation ni Adam, si Iblis, isa siyang Iblis dito, yung tinatawag na si Azazel. Yun ang pangalan niya, or sabi ng mga ibang ulama, ang pangalan niya si Abdul Harith. Pero ang mashhur dito, yung pangalan ni Azazel, isa sa mga pinagkakatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga the fact, ang mga Christian, they claim that Lucifer is one of the angels because of his dignity, of his degree before Allah subhanahu wa ta'ala. He is among those of the angel. Because Allah subhanahu wa ta'ala, in order ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Gabriel at saka sa mga angel, tapos sumakasama dun si Iblis
para patayin yung mga yung mga jinn na gumagawa ng shirk, gumagawa ng setup rivals in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang nangyari si Iblis, naging high rank si Iblis. In fact, si Iblis, according to some of the Sahaba, according sa opinion ng mga Sahaba, kana Iblis ra'isul malaikat bis sama'id dunya. Iblis is the leader of the angels in the sama'id dunya, meaning the first level of heaven. He is the leader. Iblis. Ganon yung rank ni Iblis before the creation of Adam. Dito sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa creation na ngayon ni Adam, tinan nyo anong reaksyon ni Iblis, mga kapatid. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. And remember, Allah says, we indeed create you and form you. After we create you, we form you. Meaning we form your faces in a good ways. We form everything. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, and we, Allah says to the angels. Pag sinabi kapatid dito, we, para hindi nyo ma-misinterpret dito ang tinatawag وَنَحْنُ or we dito. Because in Arabic and the Hebrew language, there is mayroong tinatawag dito plural of respect and plural of numbers. Al-jam'ul muta'addida, al-jam'ul ihtiram. Ang sinasabi dito, plural of numbers, ito meaning a numbers, which is hindi ginagamit to ng Allah subhanahu wa ta'ala in terms of worship. Wala ka mahanap sa loob ng Quran pag sinabi ng Allah, fa'buduna, or worship us. Always says, Allah says, fa'buduni. Dito sa mga creation, minsan dinadamay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang angels. Itong tinatawag na plural of respect, ihtiram. Al-jamr ihtiram, meaning Allah ta'ala honor them. In fact, Allah alone is the creator here, but Allah ta'ala honored them. Itong tinatawag na jam'al ihtiram, a plural of respect. So, when Allah says, kulna, meaning it is a plural of respect. Kulna lil malaikat, and we said to the angels, usjudu li Adam, and prostrate down, bow down to Adam. This is the bow down. This bow down means to dignify Adam or honor Adam, not to worship Adam as being God, but to only honor Adam. Katulad ng sinabi ko dito sa inyo, nasabi ito sa kitab, apat ang honor ni Adam binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. And one of those is Allah subhanahu wa ta'ala ordered the angel to prostrate before Adam. Usjudu li Adam. Fasajadu. And all of the angels prostrated. Fasajadu. Illa Iblis lam yakun minal sajidin. Except Iblis, which is Lucifer, lam yakun minas sajidin, and he was not among those who prostrate. Qal, sabi ng Allah, qala Allah, ma mana'aka an la tasjuda idh amartuka. O Iblis, what prevented you when I ordered you to prostrate to Adam? What prevented you from prostrating, meaning to prostrate to Adam, when I ordered you to do so? Tingnan nyo yung sabi ni Iblis. Kaya sinabi ko sa inyo, si Iblis napakagaling magkiyas, magbigay ng analogy. Iipunin lahat ang ulama dito sa mundo, hindi makakalaban kay Iblis. Pero nangyari sa knowledge ni Iblis, nag-benefit pa sa kanya. Kaya araw-araw tayo nangingi sa Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Allah give us the knowledge which benefit us. Meaning meron dito ilmun la yanfa'. Meron dito yung nanghihintay tayo sa Allah Ta'ala, inna nas'aluka ilman nafi'. Wa na'udhu baka ilmun la yanfa'. Ya Allah, we ask you the knowledge which is beneficial, and we seek refuge with you the knowledge which is not beneficial. Meaning, nagsisik kami ng knowledge ninyo, hindi nakakabuti. Yung knowledge nito ni Iblis, napakagaling, pero hindi nakakabuti sa kanya. Ano, khairum minhu. Tingnan mo, nagkiyas na siya dito, nag-draw siya ng analogy. In fact, ang analogy niya, pag ginawa natin dito sa mundo, tama. Marami mag-vote out kay Iblis, mananalo siya. Tama yun. It is against the law, di ba? Ipapostrate mo isang general sa private. Pero nakalimutan ng tao na yun, kung in a matter of philosophy, tama si Iblis. Na ipapostrate mo ang general sa ang general sa private, kakapasok lang ang private. Ang dami ng ginawa ng general, tapos ipapostrate mo, talagang hindi kakainin ng isip mo yun, kapatid.
Sasabihin mo talaga, hindi naman fair ganito, di ba? Ang dami niyang pinagdaanan, tapos mapapasit. Pero kapatid, pag it's a matter of faith ang pinag-uusapan nito, yung knowledge mo limitado lamang, you will abide by that. Walang contradiction dito. Walang kailangan, hindi ka kailangan mag-analogy because aisip mo agad ang nag-utos sa'yo, the all-knower of everything, the all-wiser, Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi mo kailangan mag-refute. Pero tingnan mo si Iblis. Kaya kapatid, mag-ingat tayo, magagawa tayo ng knowledge ni Iblis. Masyado mahilig sa analogy. Masyado mahilig sa analogy. Ang sabi ni Iblis, la'natullah alayhi, ana khairum minhu, kalaktani minan nar wa kalaktahu min tin. I am better than him, ya Rabb. Kalaktani minan nar, you created me from fire. Wa kalaktahu min tin, and you created him, Adam, from a tin, a clay. Qala al-Hasan al-Basri. Sabi ni Hasan al-Basri, meaning one of the scholars of the Tabi'in, the student of the Sahaba, the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qasa Iblis wa awwalu man qasa. Ibig sabihin, nag-draw ng analogy si Iblis. Siya ang una naggawa ng mga analogy na to, ng kiyas na to. Nagbigay siya, bakit naman ya Rab? Bakit mo kayo papostate ganito? Ginawa mo siya sa ganito, bakit ako magpostate? Ito yung opinion niya lamang, kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa opinion lamang natin. Kaya pag meron pag pumunta tayo, kahit anong mag-aral tayo, kulat Sharia, Usuluddin, kahit anong aral natin, pag mayroon na sa Quran at sa Hadith, hindi na tayo pwede magkiyas, kapatid. Pero tingnan mo to si Iblis. Napakalaki ng hudya, ng dalil, ng evidence na sa harap niya, Allah Ta'ala nag-utos, pero ang napangarap niya pa magkiyas, mag-draw ng analogy. So, dito sa kabilang aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo paano mag-draw ng analogy si Iblis. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, and remember when your Lord said to the angels. Katulad sinabi ko kanina, cool na, ang sinabi dito, dinamay ng Allah Ta'ala angels with a plural of respect. Dito, Allah subhanahu wa ta'ala. And remember, Muhammad, when your Lord said to the angels. Ito Allah Ta'ala, iisa na siya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. And remember when your Lord said, when your Lord said, O Muhammad, to the angels, Inni khaliqul bashar, I will create a human being, meaning Adam, min salsal, a sounding clay, a dried sounding clay, min hamain masnun, from altered mud. So ito yung mga process na ginawa si Adam dito. Tatapi, ano natin to, paano yung process ng paggawa. وَإِذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحِ, when I fashion him, وَنَفَخْتُ فِيهِ, and breathe unto him the soul which I created. Allah says, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدٍ, and I ordered the angel to prostrate before Adam. This is a prostration of to honor Adam, not to prostrate. Adam is God. فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ, all of the angels, كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, all of the angels prostrated themselves before Adam. إِلَّا Iblis, except Iblis, meaning Lucifer. Aba, he refused. أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ, and he refused to be among those who prostrate. So ayaw Iblis. قال, Allah says, Ya Iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah says, O Iblis, what's the matter with you? What prevented you, Ya Iblis, alla takuna ma'as sajidin? Are you not among those who prostrate? Meaning you are not one among here, present here. Ibig sabihin, dito ako present pero hindi ka nag-prostrate. Are you among those who are not present here? So yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi ka nag-prostrate? Qal, and Iblis says, La'natullah alayhi, Qal, lam akun li ashtadu li basharin kalaktahu min salsali min hamain masnun. Tingnan mo sinabi ni Iblis. Hindi ako, sabi ni Iblis, I do not prostrate. Ang sabi niya, lam akun li astud li bash, I do not prostrate to a human kalaktahu min salsalin, which you Allah created from a dried clay, sounding clay, dried
sound clay. Salsal, min hamain muslim. Created from altered mud. Ibig sabihin altered mud. Ito yung pieces ng creation kay Adam dito. Tingnan mo sinabi ni Adam. Parang binababa niya si Adam. Ya Allah, I am not those who prostrate to just a human being whom you created from clay. Or sounding clay, or something, a clay or altered mud clay. So, Allah says, فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Allah says, get out from here, ya Iblis. Malis ka dito. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. You are now cursed. You are now cursed, ya Iblis. Inna alayka la'nata ila yawmiddin. Verily the curse be upon you till the day of resurrection. Istahaqqa hada min Allah. That is from Allah subhanahu wa ta'ala. Itong curse na to galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Until the end of days, ya Iblis. You are the cursed one. In the other ayah, Allah says, in another chapter, وَإِذْ كُلَّ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. And we said unto the angels, prostrate, bow down to Adam. فَسَجَدُوا. They all prostrated. إِلَّا إِبْلِيسَ. Except Iblis. قال, Iblis said, أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ tin. Dito sinabi na naman tin. Tingnan mo galing ang da'wa ni Iblis dito, kapatid. Sinabi niya doon, Amain Masnun, Salsal, sounding clay, altered clay, altered mud clay. Ito naman, sinabi niya from clay. Sa bilang verse, sinabi niya dust. Parang i-explain niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, detail by detail, gaano ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, anong pieces na pinagawa sa kanya, para lang pakinggan ng Allah ta'ala ang explanation niya, ang case niya, which is, nagmamagaling siya. Nakalimutan niya dito. Kahit sa opinion niya, tama ang sinasabi niya, pero nakalimutan niya, nakikipag-debate na siya sa God Almighty, which is the knowledgeable of all. The all-knowing of all. Itong dapat kaya dapat, kapatid, itong sa topic na to dapat i-take heed natin ang style ni Iblis, kapatid. Huwag tayong gumaya sa katulad ni Iblis. Pagbigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng knowledge, gamitin natin tong knowledge na to para mag-increase ang faith natin sa Allah. Hindi yung gagawa tayo ng something na ayaw ng Allah ta'ala. Pupunta tayo sa hindi sigurado. Doon lang tayo sa kapatid sa sigurado. Kasi tignan mo to si Iblis, kung dito lang sa mundo, talagang tatanggap itong rason niya. Sa ating kapatid, kung dito lang tayo rin magrason sa mundo, kung napakagaling natin ulama, magdadaawa tayo sa isang tao, sa isang kauman, sa people, maraming tao madadala sa galing natin. Kasi ang galing natin, especially dito sa atin, napakagaling. Ang sa atin naman dito, pag nakikinig sa mga lecture, pinipili yung ulama na napakagaling. Doon ako kasi napakagaling ni Katuan. Minsan paglalabas mo ng dalil sa Quran at sa Hadis, sasabihin sa'yo, hindi, sinabi ni Katuan nagtataasub. Ang magtaasub tayo sa ulama, haram. Hindi yan pwede. Mag-fanatic tayo sa ulama, haram. Ang ulama, kailangan nila, ang ulama hindi dalil. Ibig sabihin, naghajatud dalil. Ang ulama hindi sila dalil, hindi sila proof. Pero, nangihingi sila ng proof. Sila ang nagbibigay ng proof. Ang proof ay ang Quran at saka sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dapat ito i-adapt natin, kapatid. Kung napakagaling natin, madala natin ang tao dito, similar lang, pag si Iblis nandito, talagang maraming magkakampi kay Iblis. Sasabihin kay Iblis, tama yung sinabi mo. Pero, kapatid, pag pinag-usapan natin dito, religion, matakot tayo sa Allah Ta'ala. Walang pwede nagmamagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwede magmagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang knowledge natin lamang, limited lamang. Tiny, speck sa pinakamaliit pa atom ang knowledge natin compare sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung binigyan tayo ng knowledge ng Allah na kaya natin magkiyas, kapatid, matakot tayo sa Allah ta'ala. I-adapt natin ang way ng mga sahabat, napakagaling nila pero takot sila magkiyas. Kung bibigyan ko kayo ng example, kahit si Abu Bakar Siddiq, kapatid, sa time ni Abu Bakar nang namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala niya si Usama bin Zaid. Kasi sabi ng Propeta Muhammad, ng buhay pa siya, kung buhay pa ako, ipapadala ko si Usama bin Zaid yung mag-fight between Rome. Nang namatay si Propeta Muhammad, hindi na-execute ang ano na yun. 3 days after namatay ang Propeta Muhammad, after nilibing ang Propeta Muhammad, in-execute ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ang command na yun. Pinadala si Usama bin Zaid. Ang age ni Usama bin Zaid that time is 15 to 16 years old. Pinadala niya lahat ng mga soldiers, mga junud ng mga Islam, mga soldiers ng Islam doon sa labas ng Jurf, yung malayo sa Madina. Doon nag-camp.
Hanggang sa kinausap si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ng mga sahaba. Kinausap siya ng mga sahaba. Ang naging speaker nila si Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, pwede mo kausapin si Abu Bakar, huwag na ipadala si Usama bin Zaid doon. Unang-una, pag pinadala lahat ng mga sundalo dito, wala na matitira sa Madina. Sino magprotek sa Madina? Sino magprotek sa Khalifatu Rasulillah? Kay Abu Bakar as-Siddiq. Siya ang next na yung Khalifa. Sino magprotek sa kanya? So kinausap nila si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Si Umar ang kumausap sa kanya. Sabi niya, Abu Bakar, itong sinasabi ng mga Quraysh, itong sinasabi ng mga kapatid mo, nag-ijma sila, ito yung ang pinag-usapan namin, itong sasabihin ko, dapat wag na ipadala si Usama bin Zaid. Kasi bago pa lang namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos ipapadala na. Tapos pag pinadala mo, sino mag-protect sa family ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Madina? Sino mag-protect sa'yo? Ikaw ang Khalifa, kung i-attack tayo, ang dami namang kalaban natin, kasi dami tayong kalaban ngayon, naka-spy sa atin ngayon, namatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ni Abu Bakar? Ya Umar, gusto mo ba palitan ko ang inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, grabe ang iman ni Abu Bakar, kapatid. Gusto mo ba, Umar, palitan ko ang inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, kahit mamatay ako, kahit ako lang matira, sabi niya dito sa Madina, ako lang mag-isa, at i-attack ako, mamamatay ako, i-still, i-execute ko pa rin ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng inutos na before siya namatay. Walang nagawa si Umar, bumalik ulit si Umar, nag-meeting sila ulit doon, pumunta na ulit si Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, Abu Bakar, okay na, sige, pwede mo na ipadala doon, pero napag-usapan dito ng mga tao, kung pwede lang, wag na lang si Usama bin Zaid ang ipadala mo. Pumili ka na ng iba, yung expert sa gera, kasi si Usama bin Zaid 16 years old pa lang, bago pa lang. Tapos ginanon siya ni Abu Bakar Siddiq, Umar, gusto mo ba palitan ko anong inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, innama ana muttabi wa lastu bimubtabi. Umar, ako ay lamang sumusunod lamang sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako gumagawa ng bid'ah. Ito sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, dito mo makita ang minsan, kahit ang kalaman mo, ijma ang kalaman mo, consensus, minsan ikaw lang nag-iisa, minsan tama ka, pag mayroon kang hudja, may dalil ka. Ito si Abu Bakar, nag-iisa lang siya, kalaman niya, ijma, consensus, pero siya ang tama sa way na to. Nang pinadala niyo Usama bin Zaid, naging successful, kasi yun ang inutos ng Propeta Muhammad. Ganyan ang mga sahabat, kapatid, pag mag-follow sila ng sunnah ng Propeta Muhammad, sana ganoon din tayo. Tingnan mo yung kay Umar Khattab, may point yun. Bakit may papadala? Bago lang namatay ang Propeta Muhammad. Sino hindi kakagat sa atin dito? Pangalawa, bakit si Usama bin Zaid hindi papadala mo? 16 years old pa lang yan, bata pa lang yan, pumili ka. Pero lahat ng to, kahit good opinion, kung inutos ng Propeta Muhammad, dapat i-execute ang utos ng Propeta Muhammad. Ganito yung si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ganito yung mga sahabat. Dito nag-learn na si Umar. Kaya nang pag ni Umar kay Abu Bakar Siddiq, siya naging Amirul Mu'minin, namatay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So, pumalit si Umar Khattab, napakaganda. So ito, kapatid, makikita natin ganito ang karakter ng mga sahabat. Huwag tayong kunin natin karakter nila, huwag tayong sumama sa karakter ni Iblis. Tingnan mo to si Iblis. Ang sabi niya, ito naman sinabi niya dito, Kala Iblis, aastu liman kalaktatin, Ya Allah, mag-worship ako sa ginawa mo lamang sa clay? Tapos hindi pa siya na-contento, sinabi niya pa, Ara'ayta hadha alladhi karamta alayya. See this one, ya Rab. Tingnan mo, sabi ni Iblis. See this one, ya Rab. Pero sinasabi niya, tignan mo, look at it. See this one. Ara'ayta hadha alladhi karamta alayya. See this one, meaning Adam, you honored him more than me, ya Rab. Itong sabi ni Iblis, you honored Adam more than me, ya Rab. La in nakartani, then give me respite. Dito admit niya na wrong talaga siya. Sabi niya, la in nakartani ila yawm al-qiyamah, give me respite till the day of resurrection. La ahtinakanna duriyatahu illa kalil, I will surely cease and allure the path of error for them, to the offspring of Adam, except Khalil, illa al-Khalil, except a few whom you chosen, meaning the prophets. That's why, kapatid, gagawin natin ang mga prophet ang role model natin. It is obligatory upon us to know the story of the prophets. Why? Because sila ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gagawin nating role model.
para mag-success tayo sa buhay natin, dapat ang role model natin ng prophets. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatin hasana. Verily, in the messenger of Allah, you Muhammad are a good example to be followed. Ang other ayah, sabi ng Allah ta'ala, we sent not the messenger except to be followed by Allah will. Meaning, we sent no messengers except to be followed, to be obeyed by Allah's will. Meaning, the mission of the messenger, Allah subhanahu wa ta'ala sent them to be followed. Why? Because Allah revealed to them the revelation. Because their words is from the revelation of Allah, not their own words. So meaning, if you follow the messenger, we will be on the right path, the path whom Allah subhanahu wa ta'ala chose. Kaya nagpipray tayo sa Surah Al-Fatiha. Anong sinasabi natin? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim. O Allah, lead us to the straight way. In which way? Siratal ladina an'amta alayhim, to the way of those whom you bestow your grace. Subhanallah. Who is this way? Whom Allah bestows His grace? Tingnan mo sa Suratul Nisa, ayah 59. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Dalawa lang hingin ng Allah subhanahu, whoever obey Allah, meaning the Quran and His messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verily they will be with those whom Allah bestow His grace. Who are they? Minan Nabiyin, all of the angels, 124,000 prophets and 315 messengers. You will be with the company with them. Was-Siddiqin, those who are truthful like Abu Bakr Siddiq and the Sahaba and the companions of the Prophet and the companions of Jesus and the companions of all the prophets. Was-Salihin, and the righteous. And the righteous, the time of the prophets, the time of Noah, the time of Salih, the time of Hud, lahat na to. And you will be with those companions. Was-Shuhada, and the martyrs. You will be with those. Itong always natin pinipray. Itong always natin pinipray sa Allah. So, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. And, Ya Allah, not in the way of those who earn your anger. Sino yung maghdubi alayhim? The Jews. Because the Jews knew everything, but they hide everything. Allah says, Ya Ahlal Kitab, lima talbisuna al-haq bil-batil lima talbisuna al-haq bil-batil. Oh, Ahlal Kitab, people of the scripture, meaning the Jews and Christian, lima talbisuna al-haq bil-batil. Why do you mix the truth and the falsehood? Wa takhtumuna al-haq, and you conceal the truth. Wa antum ta'lamun, and you know the truth. The Jews know the truth about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They know everything about Islam, but they hide the truth. Waladhalin, Allah, not in the way of those who went astray. Meaning, here is Christian. They went astray because the Jews delude them. The Jews delude them. So, ito makikita mo kapatid, ang sabi ni Iblis, la'ahtanikanna duriyatahu illa kali, I will seize and allure his offspring in the path of error. I will do my best, sabi ni Iblis, except illa kalil, except a few whom Allah you chose. Meaning, I cannot delude them. Ang sabi ng Allah, qala Allah, idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'akum jaza'an mawfura. Allah says, idhab, go away, Iblis. Faman tabi'aka minhum, and whoever from them, meaning the offspring of Adam, follow you. Fa inna jahannama jaza'akum jaza'an mawfura. Then the hellfire will be your dwelling place, a recompense, an ample recompense. Allah says that. Tingnan mo to si Iblis. Sa kabilang ayah, sabi ng Allah, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. When we said to the angels, prostrate to Adam, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, and they prostrate except Iblis, كَانَ مِنَ الْجِنِّ, and he is among from the jinn. And the jinn created by Allah subhanahu wa ta'ala in a smokeless flame of fire. But the angels created from light, and we created from clay. Ito yung creation sa atin ng Allah ta'ala. Di-discuss natin ngayon.
وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, and Iblis is from the jinn. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, and he disobeyed the command of his Lord. خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَمْدًا وَعِنَادًا وَإِسْتِكْبَارًا عَنْ إِمْتِثَالِ أَمْرِهِ. Lumabas siya sa obedience sa Allah subhanahu wa ta'ala intentionally because sa pagiging stubborn niya, istikbar, at pagiging proud niya sa sarili niya, ayaw niya sumama sa utos an imtithali amri. Ayaw na maging obedient sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay si Iblis, mga kapatid. Si Iblis, kapatid, isa sa mga jinn na binigyan ng Allah ta'ala ng 4 wings. The only jinn binigyan ng Allah ng 4 wings. Kaya mga iba in-interpret niya siya ay angel kasi binigyan siya ng Allah ng 4 wings. According sa mga sahabat, mga interpretation ng mga sahabat, ay si Iblis ay meron siyang wakana min uli adzniha arba'a. Fa masakahullahu shaitanur rajim. Binigyan siya ng Allah ta'ala ng 4 wings, pero Allah subhanahu wa ta'ala turned him into a disgraceful, because he is a disgraceful one. Iblis, Shaitanur Rajim. Ibig sabihin ng rajim dito, being disgrace, or rajim, dinisgrace na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinurse na siya. Cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Rajim is cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Before ng creation, kung makikita mo dito kapatid, ang creation ni Adam alayhi salatu wassalam, anyway, meron dito sinabi ng Allah, ginawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala tinul lazib. Ang ibig sabihin ng tinul lazib dito ay clay, sticky clay. Meron dito sinabi ng Allah ta'ala, ginawa niya si Adam al-hamain masnun, altered mud clay. Ibig sabihin altered mud clay. Ito naman ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam naman sa salsal, meaning a sounding clay, like a sounding clay of pottery. Meron naman ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam from dust. Meron naman ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam from water. Ito yung mga composition ng pag-create kay Adam. Ito ang composition ng pag-create kay Adam. In hadith na mention ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayah, narration from Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, sahabat ng companion sa Propeta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet says, Inna Allah ta'ala khalaqa Adam fi qudbati qabadaha min jami'il ard. Allah subhanahu wa ta'ala created Adam with all, and Allah subhanahu wa ta'ala get a handful, qabadaha min jami'il ard, a handful from all of the valleys in part of the earth. Meaning, everybody pinakunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng earth. In other narrations, sinabi ito, inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Gabriel, kumuha ng handful of sa valley dito para pag-create kay Adam. So, nang kukuha na si Gabriel, nagsalita yung mundo, yung lupa, sabi niya, nangingi ako ng refuge sa Allah, huwag makukulan dito. Kasi siyempre, natatakot siya kasi baka ang gawin ng tao ay mag-disobey sa Allah. Natatakot ang earth sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lupa. So, nang pumunta si Gabriel, sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang Allah ta'ala nagtatanong lamang, pero mas alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Gabriel, naghingi siya ng refuge si Arab sa akin, sa'yo, dahil ayaw niya kukunan. Tapos inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala si Israfil, same thing, nag-happen, nanghingi naman ng refuge, natakot si Israfil. At the last, inutosan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malakul maut, the angel of death, na nanghingi ng refuge ang lupa para kunan siya. Sinabi sa kanya ng malakul maut, nanghingi din ako ng refuge sa Allah ta'ala kung hindi ko i-execute ang utos ng Allah ta'ala. So, kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, nakuha ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakuha na sa angel of death, malakul maut, wa qabadaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadr al-ard. So, pinakuha ng each valley dito sa earth ang pag-compose kay Adam. So, faja'a banu Adam ala qadr al-ard. So, lumabas ang nature ng Adam, tayo, mga tao, sa composition ng dito sa mundo. Ano kinukuha ng angel of death na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Faja'a minhum ahmar, merong kinuha dito na lupa na ahmar, mapula, wal abyad, or
red, ahmar is ahmar, red, wal white, puti, wal aswad, black, from the valley, black, black clay. Ito yung ibig sabihin ng clay dito eh. Ang clay dito marami. Pinakuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Red clay, abiyad, white clay, wal aswad, black clay, wabay na dalik, and in between, tama-tama alam mo siya. Was sahal, and there's something clay na clay which is soft, wal hasnu, which is soft and ease, and meron namang clay na tinatawag dito khabith wa thayyib. Meron clay dito dirty at thayyib. Wal khabith wa thayyib. Meron dito khabith o shadid, malakas, or khabith, dirty, or filthy, or thayyib, which is good. Itong nature na lumabas ang tao sa creation. Kaya ang tao, iba-iba yung ugali ng tao kasi dito sa creation ginawa sa kanila. May maputi, may mapula. So itong tinatawag na clay, ito yung tin na sinasabi dito. Pinakuha ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tin. Itong tin, pinag-uusapan nito tin. Nang kinompose na gano'n ng tin na yun, nandun na lahat ng creation na yun, nilagay na doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa hadarat ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilagyan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig. And sabi ng scientists, we created from water. Yes, because all the creations from H2O, meaning from water. Allah says in the Quran, Allahu khalaqa kulla dabbatin min al-ma. Allah created every living creatures from water. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. And some of them walk on his stomach. Ibig sabihin, katulad na mayroon sa kanila, nag-walk sa stomach. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. And some of them walk on his two legs. And وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْأَرْبَعَةِ. And some of them walk on his four legs. وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah create what He wills. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala is the all power of everything. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito na-mention din ng Allah subhanahu wa ta'ala, we are created from water. Allah subhanahu wa ta'ala says, we created every being, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, from water. So, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga tao from water. So, meaning, isa sa mga creation, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala from water. So, ito din yung وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Sabi ng Allah ta'ala, Suratul Isra, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ibig sabihin, we created everything from water. And we made everything from water. We made everything from water. So, ito, nang nilagay na ng Allah subhanahu ito dito doon to sa hadarat doon sa throne ng Allah subhanahu doon sa Allah subhanahu wa ta'ala nagkuha na ng angel of death ng mga lupa-lupa. Ito yung tinatawag na tin kasama ng dust. Nilagyan na ng tubig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong creation na yan. Nilagyan na ng tubig ng Allah subhanahu wa ta'ala. After ng tubig na yung kapatid, natanggal na yung tubig na yun. Parang it begins na tumataas na yung niya. Yung composure niya sa taas. Tumaas na siya. Nagbibigin na siya to melt. Nagiging siya melt. Kung hinawakan mo siya ganyan, nagme-melt na siya. Yun ang tinatawag na sinabi ng Allah, ginawa ko din ng tao from tinul lazim. Ibig sabihin, a sticky clay. Sticky clay. A tinul lazim. Second, from all the tins, lahat ng mga clays, red clays, white clays, black clays, and mixed by Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala put water. And after that, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng water. After na composure niya, after ng composure niya ganan, malapit na siya mag-dry, nagiging melty na siya. Melty. Yun ang tinatawag na tinil lazib. At tinil lazib, ibig sabihin sticky clay. And after that, after ng sticky clay, naging hard na siya. Naging black na siya. Ito na yung tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is the creation din ng Adam, hamain masnun. Meaning, the black mud. Altered black mud. So, black mud, maitim na siya, may bango na siya, may amoy na siya. Ito naging black. Tapos nun, nang na-dry na siya, nilagyan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng shape.
Nilagyan siya ng Allah ng shape. Kaya nga ang tao pag gumagawa ka ng shape, gumagawa ka ng itsura, sa kabilang buhay o kunwari ko sculpture, gagawa ka ng mga idols, gagawa ka ng shape mukha ng tao, doon sa kabilang buhay papalagyan sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pictures. Ay, ng soul ang picture nun. Because the only one na naggagawa ng gano'n ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibigay ng soul Allah. Sabi ng Propeta Muhammad, sasabihin sa'yo ng Allah, ahyuma kalaktum, bigyan mo ng soul ang ginawa mo. Hanggang hindi mo mabigyan ng soul ang ginawa mong sculpture, nagawa ka ng picture, hindi mo inalagyan ng soul, hindi ka napalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hellfire. So yun ang kinasama pag gumagawa ka ng mga ganyan. So si Adam ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala shape Adam in the best form. Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsanu sura, the best form. Tapos, pinadry na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon to sa heavens. Saan ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam? Nang pinadry na ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, dumaan ng mga angel. Wala pang soul si Adam that time. Wala pa. Dumaan ng angel. Yun ang tinatawag, nang pinadry na ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, yun ang tinatawag na salsal, sounding clay. Salsal al-fakhar, meaning sounding clay of pottery. Pag kinatok mo ganyan, tumutunog. Something like a sounding clay of pottery. Pag ginaganyan mo, tumutunog siya. Nang dumaan ang mga angels, natakot sila, nakita nila yung new creation. Pero nang dumaan si Iblis, mas natakot si Iblis, la'natullah alayh. May the curse of Allah be upon him. Lucifer. Mas natakot siya. Pero tinawag niya ang angel. Sabi niya si angel, ang ginawa niya, pumasok siya kay Adam. Pinasukan niya yung ilong ni Adam, pumasok siya dito sa nostril ni Adam, tapos lumabas siya dito sa likod ni Adam. At dubo. Anong dubo? Dito sa labas, saan lumalabas ang stool. Doon lumabas si Iblis. Tinignan niya ang katawan ni Adam, nakita niya azwab, hollow. Walang laman. Sabi niya sa angels, la takafuna, hada azwab. Do not fear, this is hollow. There's nothing, laysa fiha. Walang kwenta. Tapos sinabi niya, hada khalqun la yatamalik. This is the creation which has no authority. Meaning, useless. This is the creation which is useless. Biro mo yung sabi mong creation useless. La yatamalik. Parang pag sinasabi mong creation na to useless, parang binababa mong creation ng Allah. Talaga ganun ang kasama ang ginawa ni Iblis. Kapatid. La'natullah alayh. May Allah curse him. Tapos, nang binigyan ng anong sinabi niya kay Adam at that time na yun, nakita niya ng creation kay Adam. Lahat ng mga clay kinuha sa valley, may mapula, may maputi, may maitim, may tamang-tama, tapos may soft, may hard, may okay, may hindi okay, may defect, lahat kinuha yun, pinagmix yun ang nature ng tao. Tapos nilagyan ng tubig, tapos nag-decompose na siya ganyan, nilagyan na yan, ano na yung composure niya, tapos naging ano na siya, sticky clay, tapos ng sticky clay, naging ano na siya, naging black mud. Ibig sabihin, altered mud, black mud, naging siya, tapos dinisign na ng Allah, naging salsal siya. Ibig sabihin, sounding clay, al-fakhar, something like a clay of pottery. Sounding clay. So, nalagyan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ganun, ang secret ng creation is soul. Hindi pa nilagyan ng Allah ng soul. Ang sabi ni Iblis, nang nadaan niya, ang sabi niya, la in sullitu alayk. If Allah subhanahu wa ta'ala had given me, if Allah ta'ala will give me, if Allah subhanahu wa ta'ala had given me authority over you, la aghwiyanna, I will delude you. La in sullita alayya, if Allah subhanahu wa ta'ala had given you authority over me, la asiyanna, I will not obey you. Tingnan mo sinabi niya. Kung bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala authority sa akin, kung bibigyan ako ng Allah authority over you, I will mislead you. If Allah ta'ala given you authority over me, I will disobey you. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, so we mankind, we must disobey Iblis, we must disobey him. Do not follow his path. Do not become friends with his awliya, meaning his helpers and protectors from the jinn, and from his book, party, from mankind, which is those who do not worship Allah subhanahu wa ta'ala, the oneness of Allah. So, itong sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So dito mo makikita kapatid, ito pa. Na-mention ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi pa ni Iblis? Tinan mo to si Iblis, napakayabang. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. When Allah says, and your Lord says to the angels, I will create a human being from a tin. Yung sinabi ko na kanina, yung tin ito, clay. إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. When Allah subhanahu wa ta'ala fashioned him, when I fashioned him, He became formed in a best manner. وَنَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحِ. Then I breathed into him the soul which I Allah created. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدًا. And I ordered the angel to prostrate. فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. And the angel prostrate themselves all together. إِلَّا Iblis, except Iblis, istakbara, and he was proud. He was proud. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. And he was among those who are kafir. Iblis and kafir, disbeliever. Iblis. Qala ya Iblis. Allah says to Iblis, مَا مَعْنَاكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Iblis, what is the matter with you? Why do you not prostrate to the one whom I created with both my hands? Subhanallah. This is the specialty. This is the honor which Allah subhanahu wa ta'ala gave Adam. Allah subhanahu wa ta'ala created Adam with his own hands. Perfect creation. Subhanallah. Lahat tayo, pag create tayo, Allah subhanahu wa ta'ala created in different ways. The most difficult creation is the creation of Adam. And the second most difficult creation is the creation of Eve. Allah subhanahu wa ta'ala created Eve from the left rib of Adam. And the third most difficult creation is the creation of Jesus Christ, which is there's no mother, there's no father. And the fourth creation is us, through stages. From semen, from alaq, then something like a blood clot, tapos a mudgha, a flesh, or after that a flesh and a bones, and a bones and a flesh and a bones. After that magiging ano na tayo, magiging janin o fetus, tapos magiging na tayo atfal, magiging children na tayo, small children, stage by stage. Pero to si Adam si Adam, brothers, si Adam ginawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala with his the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, special si Adam ginawa ng Allah. Kaya sinabi ng Allah ta'ala kay Iblis, anong naging rason mo Iblis, bakit hindi ka nag-worship sa ginawa ko sa dalawang kamay ko? Istakbarta ya Iblis? Are you too proud? Wa kunta minal alin, or you are among those who are high exalted? Nagyayabang kasi si Iblis. Are you too proud? Are you are those who are high exalted? Iblis says, Qala ana khairum minhu, I am better than him, Adam. Khalaqtani minan nar, you created me Allah from the fire, wa khalaqtahu min tin, and you created him from tin. Qala Allah, ukhruj minha fa innaka rajim. Then get out from here, from paradise, fa innaka rajim. Verily Iblis, you are rajim, you are the outcast. Inna alayka la'nati ila yawmiddin. My curse is on you till the day of resurrection. Qala Rabbi fa'andirni. Then Iblis says, Ya Rab, give me respite. Ito lang hinihingi Iblis. After all that he has done, Ya Rab, give me respite. Ya Rab fa'andirni ila yawma yubathun. Give me respite till the day of resurrection. Allah says, Qal fa'innaka minal muntadir. You are of those who are given respite. So, binigyan siya ng Allah SWT ng respite. Ila yawmil waqtil ma'lum, till the day of the appointed term, meaning the day of resurrection is your appointed time. Qala, sinabi agad ni Iblis, Qal fa izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Sabi ni Iblis, by your might, tingnan mo to si Iblis, nag-swear pa talaga kapatid, by your might ya Rab, ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, I will mislead them all. By your might, I promise that I will certainly mislead them all. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, except your chosen slave who are truthful to you. Subhanallah. May Allah make us those who are truthful slave to Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo madidulog ng Satan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, except I cannot do anything to your chosen slave who truthful to you, Ya Rabb. Sana bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga truthful slave ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala Allah, sabi ng Allah, al-haqqu wal-haqqu aqul. That is truth, and the truth I say. Allah says, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Allah says, I will fill, yeah, please remember this, I will fill the Jahannam, the hellfire with you, وَمِمَّنْ تَبِعَكَ, and with those who follow you from the children of Adam. Minhum ajmain, all of you together, I will fill the earth. You, Iblis, and those who follow you. Kapatid, huwag tayo sumama kay Iblis. Kung ayaw natin mapasok sa hellfire, makasama siya. Kala, tingnan mo, sa isang aya, sinabi na naman ni Iblis dito. Napakagaling ni Iblis mag-kias, mag-analogy. Kahit alam niya mali siya, nagdi-debate, nakikipag-debate sa tingnan mo naman sinabi niya dito. Qal, fabima aghwaytani, ya Allah, because you mislead me. Tignan mo yung perception niya, kapatid. Minislead siya ng Allah. Bima aghwaytani, because you mislead me, ya Rab. Meaning, kung hindi pinakinggan ang sinabi niya, explanation niya, bakit siya pag-frustrate. Hindi siya lahat ng hindi nag-proceed, pero siya matigas ang ulo niya, ginamit niya yung knowledge niya, nag-kias siya. Pero ngayon, tapos sinasabi niya, ministid siya ng Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, hindi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala unjust to his slave. But Allah Subhanahu wa Ta'ala is the justice. He is equal in everything He do. Everything He do, there is a hikmah, there is a wisdom behind that. So, ito hindi matanggap ni Iblis. Ang sabi na, bima aghwaytani, because you mislead me, ya Rabb. لَأَخُذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. I will sit looking at them in every way they will turn. I will be there alluring them. Ibig sabihin, every way mapunta sila sa daanan na I will be there. Sabi ni Iblis, nandun ako. I will allure them the way of the path of error. I will sit in ambush. O, ganito ang translation niya. La'akhudanna lahum, I will sit in ambush. I-ambush ko sila. Siratakal mustaqim. Every time mapupunta sila doon sa right way mo, I will make them sleep. Ibig sabihin, para madilud sila sa way mo. Gagawin kong lahat. I will do everything. I will strive everything. Long Iblis. Sabi ni Iblis, I will strive everything. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Tingnan mo, hindi pa sila kontento. Sinabi niya, ثُمَّ أَتَيْنَاهُمْ, and I will come to them, مِنْ بَيْنِهِمْ, from behind them, in front of them, fi aydihim wa min khalfihim, in front of them, from behind them, an aymanihim, from the right side and from the left side. Lahat pupuntahan ko. Nasa unahan, nasa likod, nasa kanan, nasa kaliwa. Lahat to gagawin ko para lang madilud ko yung son ng Adam. Wala tajidu aktarhum syakirin. And ya Allah, you will not find among them, most of them, aktarhum. Ya Allah, you will not find most of them, the children of Adam, syakirin, who are grateful to you. Ito yung sinasabi ni Iblis. Anong gusto niya i-prove dito? Na nagkamali ang Allah subhanahu wa ta'ala pag-create sa tao, na walang grateful na tao, kulang lamang? Ganito si Iblis, kapatid. Kaya mag-ingat ka sa mag-kias ka, kapatid. Huwag kang tumulad kay Iblis. Napakagaling mag-kias, pero ang kias niya, ang knowledge niya, naging rason ang knowledge niya, ika-curse siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi niya ginamit ang knowledge niya according sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ginawa ni Iblis. Tapos na yun, ang ginawa na ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, after ng composition na ginawa na kay Adam, ginawa naman ng Allah subhanahu wa ta'ala si Eve, nanirahan na sila doon sa heaven. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinaparemember sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. O mankind, fear your Lord Allah subhanahu wa ta'ala, who created you from one single person, meaning Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, and from him Adam, Allah created Hawa, meaning Eve, his wife. Wa batha minhuma, and from them both, meaning Adam and Eve, rijalan katsiran min nisaa. Allah ta'ala created men and women, many men and women. So ito yung nanggaling tayo lahat kay Adam.
Nanggaling tayo. Ito ang sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa at chapter A Woman, Nisa, ayah 1 verse 1. Nang nanira na sila doon sa loob ng heaven, nandun pa rin nandun yung ng Satanas, si Iblis, nandun yung hasad, yung enmity niya kay Adam, galit niya kay Adam dahil sa rason nun kinurse siya ng Allah, dahil sa rason na yung pinalis siya ng Allah sa heaven, dahil sa ginawa niya, ang ginawa ni Iblis. Nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qulna ya Adam, and we said to Adam, Uskun anta wa zawjuk. Allah says to Adam, Uskun, dwell, you Adam and your wife in Jannah, wa kulla minhu ragada, as you wish, as you desire, dwell therein, as you desire. Min haythu syi'tuma, everything you want, gawin nyo doon sa heaven. Lahat pwede nyo gawin. Wala taqraba hadhihi syajara. Ito lang hiningi ng Allah subhanahu sa kanila. Do not approach both of you, and Adam and Eve, do not approach this ash-shajar, the tree. Fatakuna min adh-dhalimin. If you do it, then you will be among those who are rebellious to Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ginawa ni Iblis? Anong ginawa ni Iblis para mapalabas si Adam pati si Eve sa loob ng Anong ginawa ni Iblis? Dahil sa galit niya kay Adam, anong ginawa niya? Nagwaswas. Nagwaswas si Iblis sa galit niya kay Adam. Sa galit niya kay Adam, dinilod niya si Adam. Pinalabas niya si Adam sa loob, naging rason siya nakalabas si Adam doon sa loob ng Ito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dwell, you Adam and your wife in heaven, as you wish, as you desire, but do not approach this tree which is forbidden to you. Otherwise, if you do it, you will become of those who are rejected, meaning who are the rebellious. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنَّا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. And Shaitan made them sleep, meaning delude them. Shaitan delude them. Or in other verse Satan whispered to them. So, فَأَخْرَجَهُمَا, and Satan make them Satan did his best to get them both out from the paradise. Satan, Iblis, la'natullah, did his best to strive hard to get them both out, meaning Adam and Eve from paradise, from after that eating of a tree which is forbidden by Allah. So, ginawa ng Satan talaga, ginawa niyang lahat para sleep or delude si Adam. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ. Napalabas niya si Adam pati si Eve sa loob ng heaven from eating that tree, that forbidden tree which is Allah subhanahu forbid them to eat. So, yun ang ginawa ni Adam. Yun ang ginawa ni Adam. Yun ang ginawa ni Iblis. Dinilud niya yung dalawa. Ang ginawa ni Iblis, pawaswasalahuma. And Iblis whispered to both of them, yubdi lahum ma wuriya anhuma. And after that whisper, after of eating that tree which is Allah subhanahu made forbidden to them, liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihim. And then after time it was revealed to them what was hidden from them. Meaning, and the aura meaning the private parts are hidden to them. So doon naging hidden, doon yung private parts na the hidden, yubdi alahum ma wuriya anhuma min sawatihuma, the hidden was clear to them. After eating the tree, the hidden was clear to them, and they saw both of them were naked. Meaning, nakita nila na yung aura nila, both naked. Nakita nila both naked. Tapos ang ginawa nila, kumuha sila doon sa tree, ng leaves sa tree, waraka, minasyagar, kumuha sila ng leaf doon sa tree at tinakpan nila ang sarili nila. After that, na-open na sa kanila yung mga evil, dahil sa ginawa ni Iblis, nang pinakain sila. Nag-whisper sa kanila si Shaitan, napakainin sila ng yung tree na yun. Yun ang ginawa ni Iblis. Kasi, tingnan mo ang galing ni Iblis magdawa.
Ito sabi ng Allah Ta'ala, فَلَمَّا ذَاقَ شَجَرَ بَدَأَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Allah says, after that they taste the tree, بَدَأَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, then it become apparent to them and clear to them their private parts. So beginning nakita nila yung private parts nila, so pumasok na yung mga sa isip nila, and they begin to pick from the lips of the paradise. They cover themselves. So nag-cover nila ang selves nila. وَنَادَهُمَا, then his Lord called to them, meaning Adam and Eve, Rabbuhuma, their Lord, Adam and Eve, Alam anhakuma antilkuma sajara akul lakuma inna shaitana lakuma aduwwum mubin. Allah says, did I not tell you not to eat from this tree which I forbid for you, Adam and Eve? And did I not tell you, Adam and Eve, that shaitan is your enemy, a plain enemy? So you must treat him as enemy. And Adam and Eve says nothing except, Qal Rabbana dalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O our Lord, we wrong ourselves, wa in lam tagfir lana, unless you forgive us, wa tarhamna, and have mercy upon us, lanakunanna minal khasirin, we will surely be among those who are the losers. So Allah subhanahu wa ta'ala forgive them for what they did. Pero ganun ang ginawa ni Iblis. Sinabi sa kanila ni Iblis, gusto nyo ba, ya Adam, gusto mo papuntahin kita sa kahoy? Ang kahoy na to, pag kumain ka, eternal na to, magiging angel kayo. Pag kumain kayo, magiging angel kayo, tapos magiging dominion nyo, eternal na. Ganun lang si Iblis. Kung makikita mo si Iblis, kung paano siya mangdilod ng tao, ginagamit niya tong yung tinatawag natin na wakhuldi wala yabala. Maging eternal ka na, tapos a dominion will never waste away. So dito sa mundo, maraming nadilod si Iblis sa atin sa dominion. Sasabihin sa'yo ni Iblis, sige, pag naging leader ka na, hindi na mawala sa'yo for eternal. Bibigyan ka ni Iblis ng delusion na papaisip sa'yo na parang eternal, hindi na mawawala sa'yo. Mamumuhay ka dito sa mundo ng ganito, na ganito yung gawin mo, huwag ka mag-obey sa Allah, just concentrate on the worldly gain, makukuha mong dominions na to. So ganyan ang Satanas, ganyan sa mga dilud. Ganyan na dinilud si Adam nang sinabi niya, gusto mo ba Adam, aanuhin kita sa sa kahoy, pag kinain mo hindi ka na mamamatay? Hindi, pag kinain mo, sabi niya, magiging angel kayo dalawa. Tapos sabi niya, at tapos nyo magiging eternal na kayo. Bibigyan kayo ng dominion na eternal na mawala ng hanggan. So yun ang niya. Yun ang pang whisper ng Shaitan. Anong ginawa ng Shaitan? Yun ang pang whisper niya sa kay Adam. So tapos nag-swear pa talaga si Shaitan para madilud niya si Adam, si Eve. Wa qasamahuma, and he swear Adam and he Lucifer swear to both of them, meaning Adam and Eve. Inni lakuma laminan nasihin, I am to you, meaning Adam and Eve, a well-wisher, meaning I give you a good advice. Hindi mo sinasabi ni Iblis dito, now he is a well-wisher, good advisor. So pinapakain niya todo sa kahoy na to. Tapos nag-uot talaga siya. Gumagawa siya ng uot. Sabi niya, sige, kumain na kayo. Akong well-wisher sa inyo. Pinapakain ko kayo. Huwag kayo matakot. Pinagbawa sa inyo ng guardian, pero hindi naman hindi naman makakasira sa inyo. Except pag kumain kayo, maging angel kayo. Kaya sinabi niya dito, fawaswasa ilayhi shaitan. And shaitan whispered to Adam, Fakala, ya Adam, hal adulluka ala shajarin kuldi wal mulkin la yabala. O Adam, shall I direct you to a tree which is a khuldi, which is eternal, a mulki, a dominion la yabla, a dominion will never waste away. So ganito, kahit dito sa mundo, itong pinangano ng Satanas sa atin. Una, khuld, eternal na yung na to, magiging eternal sa'yo, or al-mulk, a dominion la yabla, will never waste away. So, ang Shaitan, pamangdilot siya dito sa atin sa mundo, sabi siya, sige, maging leader ka. Hindi naman tatanggal yung mo yan, ganyan. Pero in fact, in reality, this is only a transcend.
Pinuloko lang tayo ng Satanas. Satanas befooled us to think that this dominion, if you have a dominion, that dominion will ever last forever. This is only temporary, ya akhi. Mag-isip tayo ng mabuti. Ito lang ang pangdilud ng Satanas sa atin, katulad ng dinulod niya ang forefather natin si Adam. So mga kapatid, yun ang lecture natin ngayon. Ang topic natin is the creation of Adam. So bakit natin i-study ang mga propeta? Ay katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika hadallah, they are the one whom Allah guided. So fabihudahu muqtadi, so follow their guidance. So meaning, it is obligatory upon us to study the life of the prophet because they are our role model. Because ang nature ng tao, they cannot live without such a role model. So if they knew nothing about the lives of the prophet, they will look for somebody other than the prophet. That's a dangerous thing to do. Makakakita na sila sa mga Hollywood stars, sa mga iba-iba. So kapatid, let's all seek knowledge and study the lives of the prophet. Peace be upon them all. May the mercy of Allah be upon them all. So let's pray. Let's pray mga kapatid. Pray tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, bless this day. I-bless mo po yung araw na to sa pag-iipon namin ngayon. Ya Allah, i-bless mo po yung program namin para pa kayo matulungan mga kapatid namin Muslim na naniligaw ng landas. Ya Allah, i-bless mo po yung topic na ngayon pinag-usapan namin dito, ang lives ng mga propeta, para mag-sink in sa heart ng every Muslim at saka sa non-Muslim, maging guide sa kanila para makapasok sila sa religion mo. Ya Allah, kaawaan mo po ang mga parents namin. Guide them, have mercy upon them as they have mercy upon us when they raise up when we were a child. Ya Rab, kaawaan mo po sila at bigyan at Ya Rab, huwag mo pong pabayaan ng mga kapatid namin sa buong mundo na naghihirap. Ya Rab, strong mo po ang faith nila, strong mo rin ang faith namin sa right path mo. Ihingin namin sa iyo Ya Allah na mamamatay kami na may faith kami sa iyo at mamamatay kami na napiplease ka namin. Ya Rab, ipasok mo po kami sa paradise na prinamis mo. Isama mo po kami sa mga highest paradise. Isama mo po kami sa mercy mo Ya Rab. Kawaan mo po kami Ya Rab. Bigyan mo po kami ng knowledge, ng certainty knowledge, at bigyan mo ng knowledge sa mga kapatid namin hanggang ngayon hindi pa rin nila alam ang totoo. Bigyan mo po sila Ya Allah. I-open mo po yung best nila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang Ya Rab.